O sige, so tanong tayo dito. Tapos magkwento tayo dito. Kung di kayo magtatanong, ako'y magtatanong sa inyo. Ito ay lumabas tong topic na to dahil Ako po. Sister Dalaga. Sana sundan niyo yung outline. Ha? Okay. Opo. Brother Francis, itong sa Old Testament, yung disappearance, yung kay Elijah saka kay Elisha. Kasi pareha sila na nangyari, di ba, na kinuha sila ng chariot of fire. Saan sila dinala? Hindi, si Elijah lang. Si Elisha, hindi. So, kung meron kayong dagdag information, pwede nyo kwento rito, no? Si Elijah lang. Ang tanong, saan siya dinala? Basahin natin yung 2 Chronicles 21, 12 to 15. Pero, kung mag-picture ka na ng Elijah, Sister Yed. Pero yung umalis si Elijah, 2 Kings chapter 1. Iba yung hari doon, iba yung hari sa 2 Chronicles 21. Ayan ang picture, no? So, 2 Kings siya inagaw. Saan siya dinala? Pakibasa na, Dalaga. 2 Chronicles 21, 12 to 15. Pakibasa na. 1:12 to 15 po, tama. 21, 12 to 15. Dalawang kronika. 21, 12 hanggang 15. Okay po. And there came a writing to him from Elijah the prophet, saying, Thus saith the Lord God of David thy father, because thou hast not walked in the ways of Jehoshaphat thy father, nor in the ways of Asa king of Judah, but hast walked in the ways of kings of Israel, and has made Judah and the inhabitants of Jerusalem to go a warring like to the whoredoms of the house of Ahab, and also has slain thy brethren of thy father's house, which were better than thyself. Behold, with a great plague, with the Lord smite thy people, and thy children, and thy wives, and all thy goods. And thou shalt have great sickness, and deceit of thy bowels, until thy bowels fall out by reason of the sickness day by day. So, akyat ka dun sa sulat galing kay Elias. Akyat, no? There came a writing. At dumating ang isang sulat sa kanya mula kay Elias na propeta. So, may nagsabi sa akin, hindi, sinulat niya bago umakyat. Hindi, wala pa yung hari na yun eh. Hindi lahat ng sinulat niya dun sa hari, kailangan mahulaan na siya yung hari ng panahon na yan. Ito yung kasalanan niya. Ito yung mga. So, kaya pinipilit nung tao kasi memoryado namin sa end time na diretso sa langit. Siguro hindi lang end time, pati denomination na diretso na sa langit si Elias. Kung babasahin niyo yung Book of Enoch, parang ganun din, no? Nasa langit na sila. Pero dito, nabasa ko to saksi eh. Kahit ba saksi yan eh, berehan tayo, di ba? So, ibig sabihin, nakita nung saksi na hindi siya papunta langit, lumipat lang ng lugar. Tulad ni Felipe. Lumipat lang siya ng lugar. Anong kinalaman yan? Siyempre may mensahe yan. No? Yung paglipat ng lugar, hindi, yan ay type ng darating na rapture, pero meron ding isang mensahe na lalabagin yan eh. Sabi ni Kristo, walang mauna sa kanya. Hindi naman yan ang wording ni Kristo. Ang wording ni Kristo, walang nakaakyat, kundi yung bumaba. Yan. Tinutukoy niya sarili niya eh. Walang makakakyat maliban yung bumaba. Oh. So, hindi yan umakyat. Hindi mauna sila umakyat kay Kristo sa langit.
Kung lumipat yan, magkaka-idea ka na kahit si Enoch. No? Sige, tanong muna kayo. Sinagot ko lang si si Elias. So si Elisha hindi kasama, no? Pag-aralan niyo lang kung si Elisha ba yung katawan nagbigay buhay sa buto. Buto pa siya, patay na si Elisha. So sa 2 Kings, sinong hari dyan? Kayo na lang mag-check. Hindi yan yung hari doon sa 21. Malayo-layo na nga yan eh. Sinundan ko nga ilang hari na yung pinagdaanan. So parang haba ng buhay parang Melchizedek si Elias. Okay. Ang tinutukoy ko yung haba ng buhay, no? O sige, balik tayo sa outline. Interactive tayo, buhay natin ng interactiveness natin. Kasi sana yung pamilya mo, bro, no? Mr. Ami, pamilya mo, wag puro negosyo lang. Tapos, pwede naman kahit nasa tindahan, may earphone. Kasi naman may 50 pesos na load. Tapos, ang mga pamilya ni Jerry, malaki. Joanna, Menan, pamilya ni Menan, malaki. Sa Jemeline na pwede kang mag-assert sa mga kapatid na. So, okay, sino pa magtatanong? Sana huwag tayo mabisi sa ibang bagay na Sir hindi Francis, emergent. Sige, Sister Dalaga. yung ano po, body ni Moses, bakit itinago ng Diyos? Sabi naman na namatay yung katawan, pero saan, ba't itinago? Iyan ang magandang type. Ayan, ito na si Moses, no? Gusto niyo ba basahin yung verse? Basahin natin yung verse. Kasi nahiya pa magtanong yung mga tao. May hangover pa. Pero sana gisingin niyo, buhayin niyo. Parang ako bagong gising, pabagsak-bagsak ako eh. Pero pag siguro umikot na yung dugo, medyo nakakalakad na maayos. So ganun din, gisingin niyo yung niya. Mag-involve kayo. Ito kasi sa Panginoon to eh. So pakibasa muna, Sister Dalaga, yung Deuteronomy 34, 5-6. Tsaka Jude 1-9. Sana Tagalog ang i-zoom. Sige, bahala kang gusto mo English o Tagalog. Wait. So, pwede mo basahin nyo nga sa share screen. Ito nga naduduling lang. Anong start? 12? Pindutin mo yung share screen para lumaki. Nakikita Lalaki ko. ang share screen pag pinindot mo. 12 ba? 12? At dumating Sige. Dumating ang isang sulat sa kanya na mula kay Elias na propeta na sinasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong ama, sapagkat hindi ka lumakad ng mga lakad ni Josaphat na iyong ama o ng mga lakad man ng... ata ito? Deuteronomy po ba ito? Hindi, check mo kung tama. No? Hindi, kung tungkol kay Moses, kamatayan ni Moses. It 5 and 6. Sang gayoy si Moses na lingkod ng Panginoon ay namatay roon sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon at kanyang inilibing siya sa lupain ng Moab na nasa tapat ng Beth Peor. Ngunit sinumang tao ay hindi nakakaalam ng libingan niya hanggat sa araw na ito. Yan ang Deuteronomy, ha? Opo. Okay. Doon naman tayo sa Jude 1-9. Pwede ka mag-assign ng tagabasa. Ako muna. Pambabasa. Datapwat ang Arkanghel Miguel
nang makipaglaban sa Diablo, na nakikipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta kundi sinabi, sawayin kanawa ng Panginoon. Okay. Parehong nangyari, no? Ano yung pagkakaiba niya kay Elias, kay Enoch? Naunang nawala bago yan namatay. Pero si Moses unang namatay bago nawala. Nakita niya? Pwede ko na diretso i-type yan ngayon. Siguro pakita mo na yung picture sa dulo, no? Ano yung nasa dulo? Yung dead in Christ shall rise first. Ay, pwede mo rin pakita sa letter B. Yung mga patay na buhay. Mawawala rin yan. Sin of many. Sabihin, hindi lahat nakakita. May nakitang kaunti. Hindi naman makikita yan pag akyat din ni Kristo. Pakita yung picture na yan. So, may picture ka sa pang letter B o yung apparition yan. No? May nasisilip-silip sila. Kala mo multo pero resurrected body na yan. Ganyan din mangyari sa rapture. Pero sa rapture, meron dead in Christ shall rise first. Mawawala talaga yung katawan nila. Kung meron silang katawan sa libingan, ha? Iba, baka nasa ilalim ng dagat. So, yung katawan ni Moses, nawala. Foreshadowing ng rapture yan. The dead in Christ shall rise first. So, nung resurrection, si Moses ba, ito, hindi ko nahingi yung picture na to. Kung kaya nyo hanapin tong picture na to. Mount of Transfiguration. Yan. Ano ba yung nasa Mount of Transfiguration? Vision niya ng pagkabuhay ni Moses at ni Elijah. So si Elijah nawala na lang. Akala mo nasa langit, yung pala nasa ibang lugar. Tapos si Moses, namatay talaga pero nawala rin ang katawan. May pinapakita. Ngayon ko lang napansin. Ewan ko yung end time, nakita yan. Ano? Kung nga pala, sana mag-share comment list, Bar Dennis, kung nakikinig ka. Sino pa pwede mag-share comment list? Yung hindi nagtatanong. Share, kasi pag live, Tagalog, pag live, mas marami makikinig, manonood pag live. So, yung mga hindi pa nagtatanong, paki-share comment list. Okay? Sa Tagalog Giant Groups. Okay? Pwede nyo gamitin kahit CP link. Hindi naman. CP, ang kaya lang pakinabang ng PC link para sa kaibigan ng followers. Pero, pag CP link, lilitaw yan sa Giant Groups. Okay. So, sa paksa natin, ano may tinanong? Si Moses ba yan? Oh. Yung katawan ni Moses. Yan ay parang bagong pahayag lang to sa akin kaya tinapi ko agad. Bird, nakikita ko nag-share screen, nagko-comment list siya. Sana itong live muna yung unahin. Series yung ano niya, sinashare niya. O kaya tumulong kayo, share niyo itong live, no? Kasi maganda, ito, hindi natin organisado sa opisina lite. Habang may nagla-live, yun ang magandang oras na mag-share comment list. May paborito na kayong Giant Groups na Pinoy or English. So, Hello sana po. huwag kayo magkamali, i-share to sa English group. Tagalog group lang to. Bar David, sige, tanong. May another topic yan, yung Jude 1:9, kung bakit pinag-agawan ni Michael at ng Diablo yung katawan ni Moses. Ano yung tanong, Dar David? Kung nasa school ka, sana mayroon kang kaklase na kontratado makinig. O sige, baka akala ko may tanong siya. Okay, pakikwento ng Enoch. Basa rin. Barmenan. Owarut. Lisa Owarut. Lito Len, Joanna.
Itong mga topic na to, kailangan natin ibihasa. Dapat nga natin itubi. Kasi kahit manggagawa na tayo, malalim ang alam natin, nalilimutan natin yan. Ako, nabasa ko yan dati, hindi ko pa maalala lahat kasi madalang ko ito ma-share. So, Lito Len, na bilang magulang, ano rin kayo? Buksan nyo Hebrews 11:5. Pero hindi lang yan 5 eh. Siguro. Hello po. Okay. Sino to? Si Dalaga po. Magbabasa ka ba or may tatanong ka pa? Hindi. Sabi mo kasi mag ano eh, yung kwento ba ni Enoch, buhay niya, ikukwento lang. Pwede mo ikwento pero kailangan din basahin yung verses. Oh, sige. Kaya pinapasalaksi kayo lahat. Basahin man lang yung verses. No? Verse 11, Ay, sige, Diba? si ano, si Joanna. di ba basahin ko lang po yung verse Tagalog, ano po, sa Hebrews 11:5 sabi, sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya'y inilipat ng Diyos. Sapagkat bago siya inilipat ay pinatutuhanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Okay. Kel Barmenan, yung tinuro ni Bar Fernando sa Samar. May dalawang talata dyan. May talatang hindi siya namatay. Hindi siya nakasumpong ng kamatayan. Tapos may talatang lahat kailan mamatay. So, pakihanap yung verse na yan ha, Barmenan. Busy ka na ba? Sa ibang gagawin. So, habang di pa tayo marami kahalili. Ano ba yan? Genesis 5:24 yung hindi siya yung namatay po siya. Wala namang nakasulat na kamatay siya pero may ibang talata Verse sa 13. Hebrews 11. 30, Sa 30, verse 30, 13. Sa 30. verse 13, 13. 13 o 30. 13. Yung 13, 13, no? Okay. O 13 daw, talong ka. Yung di siya nakasumpong ng kamatayan, ay, iba yung nakasulat sa Tagalog ah. Check nga natin dito sa English. Hindi siya Ayon nasumpong- sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi tinamtan ang mga pangako. Ngunit kanilang nakakita Not seeded. Hindi ako naririnig, Brother Francis. 13, narinig kita. So, sa 13 yung binasa mo, lahat ay namatay. Ito yung binasa ni Bar Fernan sa Samar. So, ibig sabihin, lahat namatay. Exempted ba si Enoch? Mamaya dedetalye natin yung hindi siya nakasumpong ng kamatayan. Patingin nga yung English nung verse 5. Pakizoom yung English na verse 5. He did not taste death. Kung yan baka ibang talata pa yun. Because he pleased God, he should not see death. Seeded, hindi taste. See. Okay, sige, doon tayo sa Tagalog. Yung Hindi siya seeded kasi iba dun, wait lang Brother Francis. Yung seeded iba dun sa died. Oo. So iba yun magkaiba. Hindi, huwag niyang makita ang kamatayan. So mali pala yung quote ko, no? Hindi niya nasumpungan ng kamatayan. Ang term pala, nakita ang kamatayan. Pero it doesn't matter yung paliwanag ko. Hindi, ang tamang term, hindi nakita ang kamatayan. Hindi dahil hindi nasumpungan, hindi namatay. So kaya yun yung dapat na ayusin. Doon sa Old Testament, sa Genesis, hindi sinabi na hindi namatay. So ang sabi dun sa Genesis, Enoch walked with God and sabi dun? He was not, ganun. So pwede ka na mag-picture no sister. Anong verse nga dun? He walked with God. Yan yung Walk with God. Sabi dito, Enoch walked with God Genesis 5. and he was not. Hindi sinabing hindi namatay.
Ang sabi dito, he was not, for God took him. So, Yang hindi nasumpungan. hindi, yung Tagalog naman ito, Hindi nasumpungan. He was not. o sabi dito, lumakad si Enoch, di siya nasumpungan. Hindi sinabing hindi namatay. Parang katulad siya ni Moses na hindi makita yung katawan. Oo. Hindi. Upang huwag niyang makita ang kamatayan. So, okay. Lumakad si Enoch na kasama ang Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. So alin yung hindi nasumpungan? At ano siya, paano siya kinuha ng Diyos? Ano yung kinuha ng Diyos? Tapos dun sa kanina, sa Tagalog dun sa Hebrews 11, basahin natin. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. Tingnan mo, iba-iba na yung ano dito eh. Oh? Hindi, pwede pa rin yung huwag hindi makita yung kamatayan. At hindi siya nasumpungan. Yun yung hindi nasumpungan. So, pinutol ng nagsulat, parang inalis yung hindi makita yung kamatayan. Parang ganun, ang ginawa is hindi nasumpungan. Pagdating dito, sapagkat nilipat siya ng Diyos, inulit-ulit, sapagkat bago siya nilipat, ay pinatutuhanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. So, pagdating sa 13, verse 13, ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang mga pangako. Hindi ito mga unbeliever, ito yung mga na nag-walk with God in the Old Testament. Sabi dito, ngunit kanilang nakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbayan sa ibabaw ng lupa. So, yun lang yun. Bago ko magpaliwanag, hingin ko yung paliwanag ninyo. Paano namatay si Enoch? Paano hindi niya nakita yung kamatayan? Paliwanag niya. Lahat. Sige. Okay. Ano po yung Nawawala. Pag nawala yung mic, iba naman. Si Joanna ba yan? Opo, nakalimutan ko po kasi yung verse. Pwede ka magkwento. Paliwanag. Nakalimutan ko po kasi yung verse na nag-share siya. Jude 1:14 po pala. Wait lang. Lahat kayo magsaliksik, lahat kayo mag-contribute. Yan ang progressive ministry. Hindi na tayo dapat bansot yung laki yung gagawin. Po, Brother P, yung alam ko lang, yung kay Enoch, sabi doon na para hindi niya masumpungan yung kamatayan. Kasi doon sa Jude 1:14, hanggang, pinaliwanag niya hanggang 15 or hanggang 16, tsaka more on pa. Ano po, ipinaliwanag niya doon na to execute judgment upon all. Dun sa mga gumagawa ng ungodly, tsaka yung mga ungodly committed sins. So, ang alam ko lang po dun is, nagalit sa kanya yung mga tao. So, ang ginawa po ng Diyos sa kanya is, inilipat siya sa ibang lugar para hindi niya masumpungan yung kamatayan. Yun po yun sa akin, ang alam ko. Ganda yung paliwanag mo, nagalit sa kanya yung mga tao. Parang niligtas siya ng Diyos, no? Baka bugbugin siya. Okay. Dapat, sabi ni Kristo, dapat mag-endure time persecution. O, para makasama ka rin sa rapture, nag-witness ka ba? Ang ginawa ni Enoch, isang tanda yan. Kasama ka sa rapture. Nag-share ka sa ungodly. Iba naman, ang tanong ko, paliwanag niyo hindi nakakita ng kamatayan. Owa, Ruth, Lisa,
Rep ako. O ikaw. Yung hindi nakakita, yung ano to, yan yung si Enoch mismo, hindi niya nakita yung sarili niyang kamatayan. Kasi physically. Yan. Ganun lang paliwanag yan. So hindi niya naramdaman, hindi niya nakita physically lahat. Parang ano yon, yung instant na pagtuk. Saglit lang yun, so isang kisap mata. Okay. Sana po si Enoch. Pierre, Kaso dapat disiplinahin nyo ha. Hindi sila prinsipe. So, sana punta si Enoch. Pwede siya si Shol. ano na? Siya Shol. Tama. Parang sa tainga ng end time. Sa iba. Baka nila matanggap. So, napanood yung Sumandal sa akin. langit talaga eh. Langit. Hindi teka, Bra Francis, kung Sheol, sa Jehovah kasi ang Sheol yung libingan. Pero ang intindi natin Sheol, yung Hades dimension. Tama. Kung si Enoch ay nakarating sa Sheol, ano yan? Kasang mo ba yung katawan niya? Hindi nga pwedeng pumunta sa langit. Paano rin papasok yan sa Sheol? Sa Hades? Of course, may iwan ang katawan. Yan na yung gray area. Kasama ang katawan. So pag tinawag na Enoch or Elijah or Moses, hindi talaga spirit yan. Dapat kasama ang buong kuwan. Kung itinago sa isang refuge place, pwede yan. Ang alam ko para may paliwanag si Brother Branham yan ay tinago lang sa isang lugar. Pero, of course, kasama ang katawan. Body, soul, and spirit yan. Sasagutin ko ngayon. It doesn't matter. Kung iwan sa lupa ang katawan, o pumasok sa dimension ng katawan mismo ang tinutukoy ko ha. Alam mo ba kung nagsasaliksik kayo sa mga ufologists, maraming nawawala. Kasi hindi naman rapture yan sa akin. Pero pumasok sila sa ibang dimension. So yun may ibang dimension, esoteric na to, ang pinag-usapan ko. Pwede ka ikot-ikot picture. Meron talagang ibang dimension na pwede muna natin tawaging Sheol o Hades dimension. Kay Barbanam, 5th dimension yan. Yan yung souls under. Pero, di ba kaluluwa lang nandun? Oo, pero pwede ba yung kasama ang katawan? Pwede ba mawala yung katawan mo? Katulad sa rapture ng mga banal, kasama ang katawan. Glorified lang. Ito hindi to glorified ang katawan. Parang napunta sa ibang lugar. Unawain niyo yung salitang nalipat. Ang salitang nalipat pwedeng same earth natin na third dimension. Pwedeng another dimension. Hindi lang siya Actually, translation, Brother Francis, isang meaning nung pwede sa ibang dimension talaga. Tama. So ang salitang, ano yung patunay natin? Kahit tayo pwede gamitin ng salitang translation. Yung rapture, kahit diretso ka langit, translation din ng word eh. So in between, pwede. May translation na lupa sa lupa. Oo. Meron translation sa langit, edi sa gitna pwede rin.
Pwede din sa translation yan, nalipat. Malalim na paksa lang. Parang mga espiritista na yung paborito nito. May meaning pa yan na overwhelming joy, yung rapiso. Overwhelming joy, translation, catching away, caught up. Rapturo, may rapturo na Latin. Hindi lang Latin. Rapturo, ibig sabihin, pag-aagaw talaga. So, para sa naninira sa salitang rapture, sa original Latin meron yan. Okay, balik tayo sa topic natin. Kailangan na natin bigay ang application pero hindi pa natin nausuyod lahat. Ang dagdag kong progressive revelation kaya tinapi ko agad yan yung Melchizedek eh. Parang nagkaroon ng pangitain na dati ko lang alam na nawala na lang siya. Pero hindi ko pinapansin, hindi ko na i-connecta. Ay hindi lang pala si Enoch, hindi lang pala si Elijah, hindi lang pala si Moses. O may pang-apat na halimbawa akong alam. Bukas na. Pero sa sanlibutan, may nangyari na ganyan, yung nawawala. Kaya pala, Brother Francis, si Melchizedek, pwedeng consider yung term na walang end of life. Yung ano siya. Kasi hindi nakita. Oo. Iyo po na. Hindi yan basta namatay, nandito yung libingan niya. May mga patriarka, nandyan na libingan, nandyan yung ano. Pero, si Moses walang official na libingan, tinago. Yung pagtago, whether sa lupa na to o nasa ibang dimension, meron naman taong namatay na ano na lupa na naging lupa na kinain na ng mga pating. Diba? Mga buhaya. O meron siguro taong giniling para gawing pagkain din. May mga tribo kinakain yung kamag-anak nila, no? Meron din mga mud killer dito ngayon na ginagawang siopaw yung laman ng tao. Kakatakot. Nakita ko lang yan sa pelikula pero nangyari siguro tunay na buhay yan. So ibig sabihin, ito ngayon topic ng kay Pastor Villagonsa. Asan na yung katawan niya? Kung babaguhin ng Diyos, bubuhayin ng Diyos. Ang sagot ko, kung saan man ang katawan niya, ibabalik din ng Diyos. Pero yan yung isang halimbawa na naging common elements na lang sa lupa. So, napalit-palit ka ng picture na. Basta yan. So, nandito pa tayo sa letter A. So, si Enoch ay magandang halimbawa. So, papaliwanan ko yung hindi nakakita ng kamatayan. Hindi niya, maganda yung paliwanag nga ni Enoch Hindi niya nakitang namatay siya. Hindi niya nakita. Meron mga taong hindi rin nakikita yung namatay sila Agree ba kayo? Yung natulog na mahimbing, hindi na nagising. Yung biglang stroke o biglang sinabugan ng ano. Sabay, di ba nakikita yan? Pero minsan napakabilis, hindi mo na naramdaman O parang sa lake of fire, napugnaw ka na lang, awa ng Diyos yan, hindi ka nakaramnas na sakit. May mercy rin ito, yung saltang di ka nakakita ng kamatayan. Hindi mo naranasan yung hirap ng kamatayan. Yung iba kasi, bago mamatay, magdadanas mo na hirap Buhay pa ako, naghihirap na ako sa katawan, no? So, kasi mahabang, alam mo tayo, tumatanda tayo. Part ng kamatayan yan, alam nyo ba yan? Diba rin, nag-pick ka sa 30 years old. From there on, pa-deteriorate na yung katawan mo. Habang tumatanda ka, hindi mo alam, namamatay ka rin. O yung iba, malusog, hindi masakit. Yung iba, bata pa masakit na. So, pero lahat papunta dun. May nauna, may nahuhuli. So yung hindi makakita, nasa age siya ng ano, yung malakas pa, siguro 100 plus years old ba si Enoch nun? Malakas pa siya, hindi na niya naranasan yung, alam niyo ba kamatayan din yung hirap sa katawan? Yung katawan mo
unti-unting naagnas, tumataba, lumalaki yung tiyan. Merong parte ng katawan natin hindi na ganun ka-efficient. Siyempre yung iba, nag-exercise para maintain. Pero nung bata ka, kahit hindi mo kailangan exercise. So, ibig sabihin, merong efficiency ang katawan natin na pagdating sa certain age, pabawas ng efficiency. Yan ay kamatayan yan. Another topic to type ni Enoch. Sa New Testament to, ay hindi to New Testament ba yan? Teka, letter C ba yan? Tignan nga natin, outline natin. Yung John 5:27 o 26 or 27. He has passed, he that heareth my voice. Yung ayan, John 5:24 ba yan? Tama ba yung verse na 24? 24, check nyo lang naman. 24. Ang bastang nakasulat. He that heareth, pakimute. Wala. Bigyan mo ng trabaho yung anak mo na magkumot sa speaker. Para wala na kayong ikot-ikutin na volume. Ako ang may hawak. Nagsabi na Gusto mo pa rin sila para meron silang Ako nga ang may hawak. Walang nagsasabi. Siyempre, walang available. Sige. So, kung nasa 24 yan, alam ko sa 24 yung my father is greater than I. Kung 25 yan. He has passed from death to life. Ang alam ko niyan, nasa 27, 28 yan. Yung passed from death to life, unawain niyo to. Kasi may nagtanong sa akin, si Enoch ba yung nagtanong? Kung meron sa atin hindi mamamatay, kundi babaguhin ng katawan. Corinthians 15 yan eh. Akala niyo ba pag binago ninyong katawan, hindi kayo dumaan sa kamatayan? Pag tumatanda ka at meron kang yung kamatayan sa ulo mo, galing kay Adan, dumaan ka rin sa kamatayan. Kahit baby pa, namatay ka na. Efficient pa yung katawan mo. Pero nawala yung anointing ng everlasting life o eternal life. Wala yung, tawagin natin everlasting kasi nawala eh. Noon may everlasting life sila. So, pwede mo pakita picture ni Adan, no? Stay it. Remy yan. O yung iba pwede mag-contribute. Si Adan at Eva, bago nagkasala, walang kamatayan yan. So, iba yung efficiency ng katawan nila sa efficiency ng katawan ngayon na bago mag 30 years old. Siguro several hundreds of years old bago mag 900 siguro. Yung efficiency ng katawan nila, bago yan nagkasala, ay renewing yan. Alam niyo ba may mga hayop ngayon na malilit na microbes lang naman. Mga sea creatures. Walang kamatayan. Tawag na resurrection creature yan eh. Bakit? Wala. Kasi, kunwari matanda na siya, mamamatay na siya. May mangyari sa katawan niya, magre-renew hanggang mabubuhay ulit. Magiging bata ulit. So, merong ganyang anointing noon. Si Adan at Eva, hindi yan mamamatay. Hindi mamamatay si Adan at Eva dahil may anointing. Yan, may damit na, nagkasala na yan eh. May anointing sila na everlasting life. Yung efficiency ng katawan nila, perfect. Siguro mabilis gumaling ang sugat, etc. May sinabi sa millennium eh, yung kutis ng matanda parang kutis ng bata. Hindi tumatanda, katulad sa millennium. Pero millennium may serpent seed pa yun ha. Sa eternal age na yung, pwede mo pakita yung millennium sa eternal age na. Stay it. Sa millennium, yung bata, hindi yan, pinakamatandaan niyang bago mamatay, 100 years old. So yung kutis bata ka, 100 years old ka na. Pero pinatayan daw dahil sa capital punishment. Pakita yung eternal age. Gamitin mo na yung kay God. Yan. Zoom natin yung millennium tsaka eternal age.
Para yung judgment of nation matakpan na. Zoom natin para makuha natin yung paksa natin. Ang millennium, zoom mo na yan. Yan. Sige, zoom pa. Kahit bahagi na makita. Sa millennium, walang nakamatayan yung tao. After rebellion lang, meron. Little season. Kung meron kang cursor, pwede maturo yung little season. Tapos, sa eternal age, yan yung babalik yung katawan katulad ni Adan at Eva. Kung papasyal man yan sa universe galaxies, Star Trek spaceship sila. Iba yung glorified body eh. Para ka ng Diyos niyan. Kapangyarihan ng Diyos nasa iyo. Pero sila nabubuhay din sa kapangyarihan ng Diyos. Pero hindi sila glorified bodies. Nasasakupan natin sila. Sa millennium, para 7th day is of the 8th. The 8th is of the 7th. Magkakahawig yan. Ang millennium, 7th day ng sabat ng 7,000 years human creation week. Ang eternal age, 7th day sabat yan ng colossal time clock. Pero kung babatayan mo sa human creation week, 8th day yung eternal age sa 7,000 years. 7th day yung millennium. Pero kung babatayan mo yung colossal time clock, ang eternal age, 7th day yan. Ngayon, balik tayo sa katawan. Yung katawan na hindi namamatay, parehong meron sa millennium, kahit na may serpent seed. At madide-hybrid lang yan after 1,000 years. So, kung simulan natin yung ship na magulang, o umatras ka sa kaliwa, pakita natin ship, zoom mo. Yung ship group na papapasawkin sa millennium, sila yung unang nadede-hybrid. Zoom mo yung ship, yung S. Yung ship nations, yung ship group. Ship nations tawag ni Dominic Aberman. Itong ship nations, na unti-unti nawawala sa dugo nila yung yung genes. Kung pwedeng makurap, pwedeng malinis din. Minsan nagtanong si Pastor Alto, bakit ganyan ba sa atin? Hindi ka naabot, syempre glorified body ang habol natin eh. Pero sila unti-unti, thousands of years, may taong nade-develop yung genetic nature nila. So ang sheep, nalilinis yan. Pag nag-anak sila, yung anak nila na destination. Dali, tapusin ko lang. Hanap kayo muna ng kumot. Lakas ng feedback eh. Tatapusin ko lang to ha. Yung dehybriding ng anak nila by choice. So ito predestination by foreknowledge, sabi ni Berbanam. Sa foreknowledge, may pinili ka. May pinili ka, kaya lilinisin ng Diyos yung genetics mo. Yung iba na robot lang, na napilitan lang, na rod of iron lang, hindi nawala yan sa kanila. Pero, pag hindi sila nag-rebellion, pero, dahil pinili nila yan, hindi nawawala yung, naiipon sa anak nila, naiipon sa kanila, naiipon pa sa anak nila. Yung pinili na maglingkod, yung pinili na, tawagin natin Berean din, no? Yung anak nila nalilinis, yung anak pa ng anak nila mas malinis na pag nanganak pa. Ganyan ang pag-separate ng parang may sheep and goats ulit yan eh. So pakita mo yung little season, sister yan. Punta ka sa little season. So dito sa little season, yung magre-rebellion, naipon sa kanila yung serpent seed. Zoom mo yan, yung gitna, yung little season. Yung mga nag-rebellion, zoom mo yan para makita dito sa palakihin mo. So, yung may apoy na, ayan, zoom mo pa. Kasi, yan yung tapos na millennium, may magre-rebelde. Pero hindi yan na majority, majority nalinis. Huwag mo na pakita yung araw. Kasi, pakita mo yung yung maliit na makitid na yan ang i-zoom mo yung may apoy na bumaba. Hindi yung araw So, yung tapos na yung
Rebellion yan eh. Zoom mo yung makitid na gitna. Okay? Pakita mo yung naglalaban sila. So, naipon sa kanila ng serpent nature. So, yung ship na hindi sumama, na majority, hindi sumama sa rebellion, hindi mas marami pa yan sa Sons of the Sea. Yan ay nalinis. Pagpasok ng Eternal Age, malinis na sila. Wala na serpent seed sa Eternal Age. Punta ka sa Eternal Age. Yung katawan katulad ni Adam and Eve. Ayan, zoom mo lang Eternal Age, yung Holy City. Yan. So, bakit natin pinag-usapan to? Topic natin nawawala. Makakaranas din sila. Ang huling kong binanggit si Enoch eh. Si Enoch ba katulad niya? Hindi. Parang katulad natin na malusog pa yung katawan natin, hindi pa tayo ugod-ugod, pero inagaw ka na. Pero ang tanong, dumaan ka ba sa kamatayan? Yan. Yung ship group ba dumaan sa kamatayan? Sagot kayo. Wala makasagot. Yes or no lang. Kahit isa sa inyo, huwag kayo mahiya. Ang ship group, manghula lang kayo. Kahit isa lang tao magsabi, di ko alam. Yes O, po. dumaan sa kamatayan. Yes. Okay, Yes. salamat sa sagot. Yes po. Ito yung revelation ngayon natin. Pag meron kang serpente, dadaan ka sa kamatayan. Yung pagkawala ng serpente sa katawan mo, kahit hindi glorified body agad, dumaan ka rin sa kamatayan. Pero yan ay paglilinis. Yan ay regeneration. Regeneration na yung nangyari dun sa sea creature, sinabi ko eh. Ang glorified body, mabilis lang. Yeah, siyempre piliin nyo na yung mas magaan, di ba? Mas mabilis. Pero lahat dumaan sa kamatayan. Pag ikaw ay may kasalanan, dumaan ka sa kamatayan. Si Kristo, wala siyang kasalanan, pero pinatawan ng kamatayan dahil ipinataw sa kanya yung kasalanan ng mundo. Si Kristo wala ng kasalanan ha. Dumaan pa sa kamatayan. Ang katawan ni Kristo katulad ng mga eternal age na Adam and Eve. Nakatawan yan. Pero kailan niya dumaan sa kamatayan? Dahil inako niya. Katulad ng kambing o yung tupa na kakatayin. Pinatungan mo ng kamay kasi papasa mo yung kasalanan doon sa hayop. Papasa mo lang yung kasalanan mo kay Kristo. Paano pala ipapasa? Sasabihin ko rito kasi ito hindi natuturo sa evangelicals. Sundin mo yung ginagawa, pinapagawa niya. Kasi yung iba wala lang gagawin eh. Di ba? Lahat na yan, yung mula evangelicals hanggang protestante. Lalo yung mga Baptist, yung mga end time na Calvinist. Kulang yung paliwanag. Kasi bahagi ng katotohanan din yung Arminianism eh. May gagawin ka. O saka i-recognize ng Diyos. Ganyan din, may ginawa din yung ship group yung anak ng ship na naging malinis. Unti-unti sa 1,000 years. Yung goat, meron din silang decision sa puso nila kaya hindi nawala yung serpent seed. Hindi sila nalinis. Pero lahat yan dumaan sa kamatayan. Kristo dumaan sa kamatayan. Ito malalim na revelation. Para ka pala magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan mamatay ka sa sarili mo. O iba pa to, yung pride natin, yung lukewarmness natin, yung Nicolaita natin. Kailangan mamatay ka sa sarili mo. Tigas puso, kailangan mamatay. O sige, dinudugtong ko lang kay Enoch sa rapture. Di pa ako tapos dyan. Sa rapture, akala mo, pakimit mo na. Akala mo hindi ka dumaan sa kamatayan. Dumaan ka talaga sa kamatayan. Kung ikaw ay nag-glorified body, dumaan ka pa rin sa kamatayan. By revelation, ito yung hindi naintindihan ng tao. Paano yung wording ni Pablo? Hindi ka mamamatay. O mamaya pag-usapan natin yan. Marjorie, pasok ka na. May kumot na sana. Okay. So, brother, ayan. Hello. Narinig ako. Oo. Yan, yung tanong ko, yung appearance ba ni Moses and Elijah dito sa coming
Yan, matuturing ba silang Messiah? Okay, salamat. Ito, pakimute. Tanggalin niyo yung kumot. Okay. Ang, kung hawak sa kamay, harap na lang patalikod. Ang Messiah, normally, may mga kapos pa yung abot. Si Kristo lang ang tinuturing nila. Pero yung salitang Messiah, apply yan sa maraming bagay, maraming tao. So, kahit nga si David, by definition, si Moses, ang tawag sa kanya, Redeemer. So, matured na tayo, hindi na tayo pambata ang isip na, hindi, si Kristo lang yan. Ang salitang Messiah, nagagamit sa maraming tao. Of course, ang pwede mo na ipaliwanag, si Kristo yung pangunahing Messiah. Okay? Ginagamit din, there shall arise many false Christ. Kung may false, may true Christ. Di ba? Ang Christ, pinahiran, anointed. Ang Messiah, sugo. Pinili. So kung si Kristo pinili rin ba yung iglesia? Pinili rin ba yung mga gawa? Whether limited fivefold or lahat fivefold. Hindi ka ba gagamitin? Actually, yung binibigay ko na yung sikreto ay susi eh. Para sure kayo, selyado kayo, kayo rin maging Messiah. No? Kasi si Kristo rin kailangan ng kaligtasan eh. Hebrews 5:7. Ano kaya kaligtasan niya? Yung mag-glorified. Pero more than that, matapos niya yung mission. O, di ba? Sa mga giyera, sa mga bansa, kahit sa katipunan, binibigay buhay para sa bayan. Yan ang alam nilang kaligtasan. Pero saan mo bibigay yung buhay mo? Sa Diyos. So, bigay mo yung buhay mo sa mission, mamatay ka. Sa pagtupad ng mission, yan ang kaligtasan mo. Yan ang kaligtasan ni Kristo. Basahin niyo Hebrews 5:7 ha. Niligtas daw siya eh. So, kung ito na nakaligtasan natin, maging Messiah rin tayo. So, si Elias ba Messiah? Yes, pero hindi siya mauuna kay Kristo. Mauna si Kristo sa langit bago sila. Ito yung Revelation pinag-usapan natin eh. Pero hindi to tungkol lang kay Enoch, Elijah. No? 4 na yung tao natin. Mysterious disappearances ang topic natin eh. Hindi sila diretsong langit. Pwedeng yung kaluluwa nila nakakaramdam ng langit. I-correct ko yung sarili ko. May langit sa 5th dimension. May langit sa Sheol. Yan yung Abraham's bosom. Langit yun, pero hindi langit ng mga anghel. Langit ng impyerno yun. Sa loob ng impyerno, may bahagi doon, kino-comfort sila. Buksan mo nga, buksan mo. Hello. Impyerno dito. Okay. Hello, Bro Francis. Sige, Brother. Si Brother Branham, di ba nung namatay siya, nakarating yung kanyang spirit and soul sa isang dimension, I believe yung katawan naman niya naiwan sa lupa during that time eh. Di ba? Meron pa namatay siya puntang impyerno. Pero yung iba hindi na namatay. Pakinggan pa kayo. May namatay siya na puntang impyerno. Hindi pa siya ligtas nun eh. So, pang-correct ito sa predestination, eternal security. Hindi pa ligtas si Branham nung namatay siya napunta ng impyerno. Sa nabasa ko kay Ewan Jorgensen. So, yung nasa mo, napunta siya sa parang langit. Maring 5th dimension pa rin yan. Hindi siya namatay nun. Nagkaroon lang siya ng pangitaino, out of body experience, katulad ni Juan. So, itong mga lumantipan na matay, yung kaluluwa nila, yan yung sinabi ni Pablo sa 2 Corinthians 12. Nasa third heaven. Yan ay Abraham's bosom din. Sana may picture na kayo dyan. Search. Practice ka kayo, mabilis ang search, Mario.
Yung AI, siguro darating yun. Na isang salita lang, kuha agad nila. Search kayo. So, si Pablo namatay, pumasok daw kaluluwa niya sa third heaven. Itong third heaven, ito rin sixth dimension. Doon sa definition ni Barbaram. Itong third heaven, ito rin yung Abraham's bosom. So, nasa impyerno pa si Lazaro. Anong impyerno? Tartarus na impyerno, no? Hindi dimension, na. Nasa Hades dimension rin siya. Nasa Tartarus location. Nasa Hades dimension. Sister Yed, kung wala ka, pakita mo muna yung picture ni God na ni si Jesus Christ namatay, napunta sa impyerno. Yung logos. Sa tulungan na si Ed, bigyan pasahan niya para ipakita agad. Para makuha niya sinasabi ko. Ito yung, sa loob ng Tartarus, ang Tartarus yung center of the earth. Merong Hades dimension. Ang Hades dimension, hindi lang yan Tartarus. Kahit saan, kahit sa gilid natin, may Hades dimension. So, gates of Hades shall not prevail. Ibig sabihin, yung kaluluwa natin, pag worldly yan, parang nasa Hades dimension yan. Sister Yed, patulong kay Remy na. Kahit sino sa inyo, pasahan nyo nga si Yed nung yung galing sa booklet ni God na logos. Yung kalahating, yung kabilang picture, merong impyerno dun. O merong center of the earth dun. Yung nanganak si Kristo, lumaki si Kristo, binautismuhan si Kristo, namatay si Kristo, pumunta dyan. Yan, salamat. So, yan muna yung drawing natin kasi mag-google pa iba, mabagal mag-google. Ang Sheol ay Hades dimension. Pero ang sabi ni God, heart of the earth, hindi. Sa akin ang Tartarus yan ang heart of the earth. Tignan mo, pwede ihagis ang Sheol sa lake of fire. So ang Sheol ay hindi lugar. Kasi kung ihagis mo yung Sheol sa lake of fire, di buong mundo ihagis mo na doon. O uukain mo ba yung mundo, yung earth para ihagis yun? In the dimension yun, nasa dimension ng Sheol, mapupunta sa lake of fire. So ang Sheol ay hindi lugar. Ang lugar ang tinatawag kong Tartarus o bottomless pit. Ang Sheol ay dimension. So nasa Sheol si Lazarus. Nasa Sheol yung mayaman, Hades. Nasa Tartarus din sila, lugar. Pero yung condition na lang ang magkaiba. Gehenna ang condition ng mga wicked. Pakimute mo na, pakimute. Gehenna ang condition, pero Abraham's bosom yung kabila, paradise of God. So nababasa mo yung paradise of God, I will give to him to eat of the tree which is in the paradise of God. Yan ay presensya ng Diyos. So merong presensya ng Diyos nandun sa Sheol. Merong presensya ng Diyos syempre yan yung presensya ng Diyos, pwede mong tawagin sixth dimension. Iba pa yung location sa langit. Iba pa yung location na langit. So, yung presensya ng Diyos which is the sixth dimension, yan yung third heaven na pinunta ni Pablo. Pero itong third heaven, baka location na yung tinutukoy niya. Pero nandun din yung presensya ng Abraham's bosom. So pag namatay ka, so si Enoch, Hello, nagpi-feedback? Hello? may feedback. Teka lang, Bro Francis, paalala ko lang. Yung Sheol kasi is Hebrew. Meron kang ginawa dati na Greek rendition yan eh. So, ang Sheol, pwede siyang Hades, pwede siyang Tartarus, pwede siyang Gehenna. Ganun ba? Oo, yun ang tinuro mo dati yan eh. Okay. Hindi. Ginagyan mo ng Greek rendition. Kung tinuro ko yan, pakimute. Kung tinuro ko yan, hindi na yan ang unawa ko ngayon. Pero pwede nyo pa rin ako correct baka mas tama yung sinabi ko dati. Ang Sheol, yan ay Greek version ng maring tama yung sinabi ko, no?
Thou wilt not leave my soul in Sheol, in hell. Pero Hades yung translation. Hindi, Sheol, brother, pa sa kwan, Sheol sa Psalm 16:10 eh. Basta sa Old Testament, Sheol. Sige. Pag- Consider ko yun dati. Tinuro ko yan dati. May Kaya, possibility na multiple use. O baka hindi mali si God. May posible yung multiple. Kasi saltang hell, multiple use nga eh. Di ba? May dimension, may location, may condition. So yung condition muna yung pinag-usapan natin na Gehenna, yan yung condition. Hindi rin yan lugar. Kung magmumultiple use yan, hindi ko muna pag-usapan yan ngayon. So open ako, pwedeng may multiple use. So, kaya lang ako nag-stick na ayan ay dimension kasi yung translation niya sa Greek, yung Hades ay dimension din. Posible ba yung Hades ay multiple use? Posible. O sige, yan siguro yung konti kong adjustment, no? Hindi ako saradong-sarado na yun lang yun. Mostly yun, pero posibleng magpalit-palit. Parang kaluluwa, espiritu, nagmo-multiple use. Hindi to arbitrary terminology. Multiple use of terminology. Okay. O sige, balik tayo. Hindi yan ang topic natin. Ang topic natin, pag ikaw ay namatay, ikaw ay nag-glorified body, dumaan ka pa rin sa kamatayan. Lahat dadaan sa kamatayan. The wages of sin is death. Nagkaroon ka ba ng sin? Si Kristo nga eh. Nagkaroon ng sin, nagkaroon ng kamatayan. Tayo, may sarili tayong sin, kailangan dumanas tayong kamatayan. Yung palo lang, parang kamatayan yan eh. Yung pride mo, of course, psychological yan, spiritual yan. Kailangan mamatayan. Yung tigas puso, no? Type yan, application. Pero dito tayo sa katawan, dito tayo sa mysterious disappearances, dito sa rapture o resurrection. Tayo ba, may nagtanong sa akin, pakita na lang siguro yung mga resurrection. No? Yun, New Testament resurrection. Pwede ba yung kay Kristo? Hindi, pakita natin sa eternity to eternity. Pag ikaw ba ay nag-resurrection, ikaw ba ay dumaan sa kamatayan? So, ang sagot, meron nga, si Enoch may nagtanong nun, paano ka magre-resurrect? Hindi ka naman namatay. Carnal lang isip natin. Palawakin na natin saltang kamatayan. Ito yung New Testament. Ito yung, sabi, Old Testament, siya pero puro resurrected yan. Walang glorified body dyan. Bigla. Dito tayo sa New Testament. Zoom mo yung yung rapture bago mag-tribulation. Iba pa yung rapture sa dulo ng tribulation. Sa unawa ko, lahat na yan namatay, resurrected. Mula kamatayan yan. Ito, pag sinabing second phase, akyat mo sa taas. Nakasulat, second phase of the first resurrection. Akyat mo sa taas. Yan. Second phase, zoom yan. No? Yung second phase of the first resurrection, may buhay dyan. Yung sinasabi ni Pablo, hindi tayo lahat mamamatay. O dito yung sinabi kong papaksain natin. No? We shall not all sleep. Yung sleep niyan, ano yan eh, namatay ka physically. So, since namatay ka physically, dumaan ka ba sa resurrection? Pero, understood eh, denomination hanggang sa end time na level 1 kay God. Second phase of the first resurrection eh. Kasama tayo dun. Sabi pa nga sa di ba, Revelation chapter 20, verse 6. Blessed is he that hath part in the first resurrection, on whom the second death has no power. So lahat ng nasa first resurrection, whether Old Testament saints, New Testament saints, Tribulation saints, kaya mo ba mabilis ipakita? Old Testament saints, kahit yung ulap na lang ipakita mo. Lipat-lipat ka lang kung kaya mabilis ng stereo yan. Kung sa kabila, yan, zoom mo yun. Zoom mo yung ulap sa taas. First phase, first resurrection. Kabila, ito dati, kinuro ko si Bermeo na walang apat, dalawa lang. Kasi yung may tatlong bahagi.
Yan yung pangalawa. O pangatlo, second phase, first resurrection. O punta sa tribulation, yan, zoom. Zoom dyan, zoom. Walang pumapa. Sana tinitingnan yun sa bahay, no? Dini-devotion ito. Third phase. Blessed is he that hath part in the first resurrection, on whom the second death hath no power. Itong third phase of the first resurrection, lahat talagang literal na matay. Sa unawa ko May sino ba ng debate sa si Marlito? Di pwede namang di namatay ang 144, bigla na lang sila nag-glorified. Sinangayunan ko siya, sige, pwede. Pero so, personal ko lang maniwala yan. Pinatay sila lahat. Sa unawa kasi, meron level 1 kasi na hindi namatay lahat O hindi namatay talaga. Makita natin ko sa Monkey Jackson. Hindi namatay. So, kailangan mag-glorified body sila. Or else mauna pa yung iba sa kanila panguna yung bunga sila Okay. So, ang first resurrection, hindi ka, dito panahon na lang natin ang naiba. Balik ka sa second. Ang panahon na lang natin ang naiba. Katulad mo si Enoch. Hindi ka makakita ng kamatayan. Pero namatay ka rin. Unawain nyo yung revelation dito Hindi ka namatay sa nakikita mong patay. Pero by definition ng Bible, dahil may kasalanan ka, namamatay ka araw-araw dapat. At pag ikaw ay nag-glorified, in twinkling of an eye lang, hindi mo nakita In the twinkling of an eye, in the last trump, our body shall be changed. Changed in the twinkling of an eye. Hindi no maramdaman yan. Wala kang sakit na naramdaman. Wala kang agony na naramdaman. Naramdaman mo lang sakit sa lupa. Hindi ka pa literal patay, namamatay na yung katawan mo. So, yan yung type and shadow kay Enoch. Yung naranasan ni Enoch, although hindi siya pasok sa hindi siya glorified body agad tulad ng unawa ng Muslim o iba pang traditional Christian. Pero fifth dimension lang siya. Kaluluwa niya pwede makaramdam ng sixth dimension. Kaluluwa lang yun Parang katulad lang siya na pumasok si Enoch direkta sa Abraham's bosom. Pero wala siyang naramdaman na sakit ng kamatayan. Wala siyang naramdaman na agony ng kamatayan. Yan yung type ng second phase. Yung meron sa Thessalonian na to, no? Balik na tayo sa outline. O kung may picture ka dyan. 1 Thessalonians chapter 4. Sabi niya pala sa Corinto 15, no? We shall not all sleep. Pwede mo na pakita yung outline, pwede mo pakita yung picture dyan. 1 Corinthians 15. We shall not all sleep, but we shall be changed in the twinkling of an eye. Yan yung letter C, unang bullet. 1 Corinthians 15. Yan din ng John 5, you have passed from death to life. Malalim to, may literal na namatay, na buhay. Merong hindi ka mamamatay, kukunti lang yan, no? Very, very privileged few yan. Kung pinanood ko sa Enoch sa YouTube yung mga turo ng Muslim, parang privilege siya, no? Hindi yan mga Muslim, So isang Muslim yan na masyado lang malawak yung magsasaliksik. Hindi na, yung privilege ni Enoch, higit pa tayo. Pina-foreshadow niya tayo. Ano yung pina-foreshadow sa atin? Tatanda mo, tayo lang, Si Kristo kasi dumating sa literal na kamatayan at literal na pagkabuhay. Tayo, tatawagin ding first resurrection, pero hindi ka na ilibing. Hindi ka talaga, itong katawan nating namamatay, hindi to sinabing patay ng mga doktor. Pero dumaan ka talaga sa kamatayan. Yan ang first, John 5, you pass from death to life. He that heareth my words and follows them, he has passed from death to life. 27 yan So, dito tayo sa Corinthians 15. Behold, I show you a mystery. We shall not
we shall all be changed in the twinkling of an eye. We shall not all sleep. Sundan niyo ito yung word na to. We shall not all sleep. Ito yung wording kay Enoch na he shall not see death. So yung nangyari kay Enoch, mangyari sa iilan lang yan. Kwalipikado ka ba? Napaka-glorious yan, ang pinaka-exciting sa buhay ng Kristiyano. Mabuhay kang, aagawin kang buhay. Yan. Aagawin kang buhay. Nasain natin yan. Kasi walang ibang makakaranas nito. Kahawig mo si Enoch. At bukod kay Enoch, siguro naranasan din ni Melchizedek, ni Elijah yan. Pero hindi tayo sure. Hindi nakasulat eh. Possibility lang yan. Whether katulad sila ni Moses o katulad si Moses, katulad ng namatay na nabuhay. The dead in Christ shall rise first. 1 Thessalonians chapter 4. Yan, nasa second bullet yan. So yung first bullet, we shall not all sleep. Sabagay, sa Thessalonians, may sinabi rin yun. We which are alive and remain. So, dapat yung Thessalonians pala. Part din ng ano. Sa 1 Thessalonians 4:16, 17, we which are alive and remain. Yan na rin yung tinutukoy ni Pablo sa 1 Corinthians 15. We shall not all sleep. So meron daw sa kanila, akala niya noong panahon niya, panahon natin ngayon. But we shall be changed. Buhay ka pa. In the twinkling of an eye, we shall be changed. This corruption must put on incorruption. Kung sa millennium, matagal mapalitan yung serpent, ito biglaan, no? Aampunin ka na lang. Deserve ka. Isip-isip kayo, deserve ba kayo? Yan, isipin nyo, para maging deserve, maghirap kayo, mamatay kayo sa pagtupad. Sinasabi ni Kristo, keep my commandments eh. Paano yung not by works? O, ito na dagdag paliwanag, singit lang to. Works na sariling diskarte, works na kapos. Pero may works na of faith. Yan yung keep my commandments. At doon ka selyado. Before the foundation of the world pa yan eh. Because of foreknowledge. Sisingit ko lang to ha. Dito yung topic eh. Ang napansin ko sa end time, basta ka na lang naging seed of God. Wala, hindi dahil sa foreknowledge, no? Si Andrew Durano, ganyan din. Basahin mo yung article niya. May tanong ako sa kanya, hindi ko lang kung nasagot eh. Pwede niya sa tanongin EA1. Diyos ba ang namili para may seed ka? So, hanapin niyo yung tanong ko niyan sa comment sagutan. At bago pa lumubog yan, ha? Kasi ang dami yung article, baka lumubog na yan. Pero magandang tanong yan. Diyos ba ang namili kaya may seed ka? Hindi ko napansin pero baka hindi niya masagot. Bakit hindi masagot? Lalabas bias ang Diyos. Maliban may foreknowledge ang Diyos. Okay lang may seed ka dahil nakita niya na tatalima ka. May decision ka, hindi ka robot. Siya rin nagsabi, hindi tayo robot eh. Pero sa turo niya, hindi ba tayo ng Diyos na pinili mo siya, kaya may seed ka. Hindi niya matanggap yan na may seed ka dahil pinili mo siya. Baliktad yung version niya at version ng Baptist at karami ng end time. May seed ka muna, kaya pinili mo siya. Pero kung Diyos, ito ngayon ang tanong, Diyos ba nag-decide may seed ka? O wala ring control ang Diyos? Hindi mo control sino yung magulang mo. Ang Diyos ba walang control sino yung may seed? O yan ang magandang tanong eh. Hindi ilalabas. Yan ang nangyari sa lumalabas sa end time. Bigla ka na lang may seed, kawawa yung iba, no? Hindi dahil sa pinili nila. Kundi dahil whether pinili nila ang Diyos o hindi, pag wala kang seed, pasensya ka. O yan ang dating sa ibang end time. Pasensya ka, hindi ka natsambahan. Kumbaga, kung hindi pa ang Diyos ang nag-decide, ditsambahan to, nagloloto ka. Nagloterya ka, nagtambiolo ka. Random to. O hagis bulaklak, sino makasalo. Ganyan ba? Kawawa naman. Kung yan ang katotohanan, kawawa naman sila, no?
So, balik tayo. By foreknowledge. Kaya ko nabanggit yan kasi ini-encourage ko kayo lahat. Ano mas mahalaga? Yung hanap buhay dito sa lupa, yung magandang bahay. Hindi naman bawal gumawa ng magandang bahay. Pero yung wawalain mo dahil dyan, ay kahit na hukom class ka, kahit Sabado tanong na, magtitinda pa rin ako. Kahit 5 lang yung tubo. Ano, mas mahalaga yan kaysa dito? Okay, labas dito. Sabi ko, pwede kayo ma-absuelto kahit wala kayo rito eh. Bumabawi ba kayo? May tanong ba kayo? Nagme-make up ba kayo? O, tanong kayo sa bahay para lang yan dyan ha. Kasi ito yung pakinabang natin sa mensahe na to. Iba pa doon. Ang Diyos ba nagre-rely lang din doon sa gusto nating gawing mabuti? Kasi sabi ng Diyos kay Cain, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ba ikaw ay mararapatin? Sinabi na ng Bible yan. So ibig sabihin, ang sabi pa sa James 14:17, sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan. James 4, hindi 14 na. James 14:17. Hindi 14, So, ibig sabihin- 4. Walang 14 sa James. 4:17. Oo. Oo. Kasi So, ibig sabihin, sabi pa sa Timothy, ibig ng Diyos na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Pero alam natin, mayroon talagang, sabi naman ni Pablo din na nag-aral ngunit hindi nakaabot sa pagkaunawa. So ibig sabihin, ibig ng Diyos na lahat ay mga ligtas, pero mayroon talagang mayroon talagang mapapahamak kasi sabi doon, kung gumawa ka ng mabuti, di ba ikaw mararapatin? So ibig sabihin, gusto man ng Diyos na iligtas ka at mapunta ka sa kanyang kaharian, pero ang desisyon mo gustong gumawa ng kasamaan So yung kasamaan i-qualify natin ha. Yung Para pag di ninikulay ka, ayaw gawin yung kaya mong gawin. Ayaw maging banayan, no? Oo, nagninikulayta ka. So, hindi mo sinadya na magbiriyan. Parang ganon. Tama ba yun? Sinadya mo hindi magbereyan. Sinadya mo hindi Sinadya magbereyan. mo talaga na Yung isang hindi lang bagay lukulay na yan, kaya- pwedeng lukewarm din. yung isang bagay na kaya mo namang malaman sana, pero Sinadya di mo mo, di sinadya na di mo alamin. Oo. So, idugtong natin, mabuting bagay yun na nagsasaliksik, nagpapatunay, nagkukumpara. Kasi sabi, 1 Thessalonians 5:21, saliksikin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. So, ibig sabihin, kung hindi mo sinasaliksik doon sa oras na kaya mo at ibinaling mo pa sa ibang bagay na may pagkakataon sana, yung lagi mong sinasabi na samantalahin yung pagkakataon. Kumbaga naalala ko lang lahat So, ibig sabihin, sinasadya mo talaga na ayaw mong magdiriyan at ayaw mong malaman yung isang bagay na dapat pagkakataon yun na malaman mo. So, ibig sabihin, masama pala yun, Brother Francis, pag di mo pinapatunayan yung isang bagay. Kasi mabuting bagay yun sabi, sa nakakalam ng paggawa ng mabuti, o lahat ng mabuti, pag di mo ginagawa, kasalanan, sabi. Brother Francis, nawala ka na. Oh, kaya nga ganito. Progressive revelation sa huling araw eh. Sige, paliwanag mo na, makikinig lang ako. Sige. Oh, mute. Ito yung pakinabang ng mensahe sa atin. Ito, kasi itong mensahe na to, pribilehyo ng rapture. Engganyo to premyo to Hindi to panakot lang Iba pa yung panakot. Yung nangyari kay Enoch, pwede mangyari sa atin. At tayo ang tinutumbok nun. Napakaganda ng nilaan ng Diyos sa atin. Tapos itatapon mo lang dahil lang sa kumita ka lang ng piso. Di ba? Sa tindahan. O yung anak dahil lang sa tugtog. Siyempre, tatanim natin sa isip nila, ano ba yung priority? Ito may mahalaga. Salita ang mahalaga. Yung iba, wala nang emphasis sa salita
Itinuring na ligtas. Mali pa yung unawa doon sa, pag ikay ligtas na, pag ligtas ka na gagawa ka, vice versa yan eh. Gumagawa ka rin, na nakasulat talaga sa Bible. May ginagawa ka, at yan ang nakaligtas sa'yo. Hindi yan yung gawa na hindi ka maligtas, yung sa Ephesians, hindi ka naligtas sa iyong gawa. So may arbitrary terminology, another topic yan. So para ma-achieve natin tong ultimate prize, ito yung revelation kay Enoch sa mysterious disappearances. Hindi ka na dadaan sa resurrection na patay ka, literal na patay. Hindi ka na, you shall not all sleep. Hindi ka galing sa pagkatulog. We which are alive shall be caught up. Dalawa yan eh. Merong dumaan sa kamatayan na literal, na nakikita ng tao. Merong hindi dumaan sa literal na kamatayan, pero dumaan ka pa rin sa kamatayan. Yan ang terminology natin. Dumaan tayo sa kamatayan na hindi mo lang naramdaman, hindi mo nakita. Yan yung kay Enoch. Mahaba pa to. 30 minutes lang tayo. So si Moses, yan ang type ng patay na buhay kay Kristo. Si Elias, ano nangyari kay Elias? Pwedeng katulad ni Enoch, pwedeng katulad ni Moses. Ano nangyari kay Melchizedek? Yan yung parang nadagdagan sa akin eh. Hindi nila kilala, sila siya eh. Ang tinutukoy mga apo-apo na. Sige, nakakilala lang yung panahon ni Shem. Another topic yan. Paano patunayan si Shem yan? Una, mapatunayan mo sa Bible, tao siya. Pangalawa, pag naputong tao siya, sinong tao ang kwalipikado sa panahon na yan? Hindi pinasulat ng Diyos yung edad ni Shem hanggang kay Abraham na walang kwenta. Mako-compute mo, malalampasan pa niya si Abraham. Malalampasan pa niya si Isaac. Maaabutan niya 40 years old na si Jacob bago namatay si Shem. Ay walang talaan ng buhay kasi iba na yung pangalan. Kilala na ba siya ng tao sa buong mundo? Hindi kilalang kilala. Pero may ideya sila. Parang ermitanyo to Engkanto to Hindi ito na mamatay. Bigla na lang susulpot, magpe-pray over. Siguro hindi na nasulat, may supernatural power din yan. May anointing yan eh. Nakasulat sa Hebrews 7, is ever, pakihanap na yung verse magbuklat kayo. Ever, Enoch pala yung ano nila. ano sabi mo? Hebrews 7. Hanapin, he ever liveth to make intercession for them. Pwede sabihin si Kristo yan Oo, pero katype niya si Melchizedek. Brother Francis, pwede magtanong? Melchizedek yan. Tatapusin ko lang. So, Hebrews 7, hanapin nyo, he ever liveth to make intercession for them. Ibig sabihin, ang haba ng buhay niya. Paano siya namatay? Hindi nila alam. Kaya may nag-interpret na nga, siya yung Diyos Nag-Jeopardy. Yung Diyos na parang extreme oneness na nagsisinungaling. May pinupuri pan Diyos. Nagsisinungaling. Ever liveth 25. To make save them to the uttermost. So hindi lang si Abraham pinuntahan niya. Ang dami niyang pinuntahan. Kilala siya. Bakit kanino magta-tithe si Jacob? Nung nag-alok siya ng tithes. Kasi buhay pa si Melchizedek nung lumayas yata si Jacob. Kasi 40 years siya ako bago mamatay si Melchizedek Hindi 40 years old lumaya si Jacob. O tumakas si Jacob. Di ba? So kilala pa yung pangalan ni Melchizedek noon. Kasi nag-alok siya ng tithes sa Diyos. Magta-tithes ako. Wala nang ibang priesthood pagkatapos ni Melchizedek. Yung priesthood mapupunta na kay Jacob yan Mapupunta na sa Israel, sa Levites na, Aaronic na. Pero before that, nag-iisang Melchizedek na hindi maraming priest din, pero maikli ang buhay. Pero siya ay nag-iisang mahaba, huling pinahaba, hindi siya yung pinakamahabang buhay. Siya yung huling pinahaba para marami siyang mapamagitanan. Hindi lang si Abraham yan. Paano siya nagpakain ng tinapay at alak? So another topic to, Pero paano nawala si Melchizedek? So, hindi dahil yan ay anghel o Diyos, nagkukunwari lang pare, hari.
yan ay tao na katulad din kay Enoch at kay Moses. Pwedeng nangyari sa kanya yung kay Moses, pwedeng nangyari sa kanya yung kay Enoch. Hindi na lang siya nakita. Kaya nga yan ang wording, walang kamatayan. Yan ay kung nakakita ng kamatayan. Yan din yung wording na si Enoch hindi nakakita ng kamatayan. Tayo na nabubuhay pa, aagawin. Parang hindi nakakita ng kamatayan, pero dumaan ka talaga sa kamatayan. Bilang tao, dumaan siya, pero ginamit siya type ng, hindi lang ni Kristo, ang abot na ng end time si Kristo pati ng bride. Type siya ng bride. Walang nakakapansin yan, ano? Kaya nga may Melchizedek bride theophany. May no message yan, pag-aralan nyo. Okay, bago tayo pumunta sa letter B, Brother Nico, tanong. Ang po, Brother Francis, ano yung pwede natin gamitin na talata na namatay yung katawan ni Enoch? Kasi sabi, di ba, hindi niya naranasan yung kamatayan o hindi niya nakita yung kamatayan. Paano natin madadiverse na namatay kung hindi naman ang sinasabi ng Biblia? Una, lahat daw ng may kasalanan mamamatay. Yan isang verse. Tayo dumaan sa kamatayan papuntang buhay. Sabi ni Kristo yan. Tayo yan, ha? Ang Ang sinabi ni makasalanan. Pablo, this corruption must put on incorruption. This mortality must put on immortality. Yung mortality, kamatayan yan. Yung corruption, kamatayan yan. Nung put on incorruption, dumaan ka na dyan. Okay? At ang panghuli kay Enoch, Hebrews 11:13, kung naabutan mo kanina, tinuro ni Brother Fernan sa Samar, kung kasama ka sa Samar, nasa Samar ka rin. Pakibasa, ulit. Hebrews 11:13, binasa ka ulit ni Menan kanina yan. Wala ka pa siguro, no? Lahat yan. Walang exempted yan. Dadagdag ko pa yung talata abang hindi nyo pa nabubuksan. Sabi ni Kristo, walang nakaakyat. I mean, Brother Francis, doon sa lahat na sinasabi ng Hebrews 11, babangga doon sa sinasabi ng Genesis na hindi niya naranasan yung kamatayan. Hindi yan babangga. Papaliwanag ko nga. Basahin mo muna yung 13. Ako na magbabasa. Ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamta ng mga pangako, ngunit kanilang nangakita na natanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. So lahat, lahat ng may pananampalataya. So, iko-connecta natin sa ibang talata na dumaan from death to life. So, yung mga term ni Pablo, mamatay ka araw-araw. Right yan, no? Pagka ni Diba natutukoy lang ito sa mga tao dito sa panahon natin ngayon? Hindi, lahat yan. Lahat yan. Lahat yan dadaan sa kamatayan. Hindi naman nandun si Pablo sa eksena ni Enoch, Brother Francis Hindi, si Pablo ngayon nagsabi, hindi nakasumpong ng, hindi pala yan ang wording, hindi nakakita ng kamatayan Inulit lang ni Pablo yung nasa Genesis. So kunan natin yung unawa na to. Itong paliwanag natin, not necessarily, kaya din nila ipaliwanag yan. Okay? Kasi kung meron, baka may commentary na yan. Baka check nyo na rin dun sa mag-EA1 kayo, check nyo yung sa Google, baka may scholar na ipaliwanag itong pinapaliwanag ko. Pero ito yung nakita ko maliwanag. Francis, sinabi ni Pablo, di ba? Sinabi ni Pablo din na hindi namatay. Kaya nga, unawain mo nga, pakinggan mo yung reconciliation. Yung salitang hindi namatay, ay hindi mo lang nakitang namatay, hindi mo naramdamang namatay. Tinutukoy ko sarili mo Kanina pa ako nagpapaliwanag kung naabutan mo. Yung kinikwento ni Pablo na kahit tayong mga buhay, aagawin kasama niya. Hindi tayo lahat mga tutulog. Ibig sabihin, merong hindi makakaranas nung kamatayan na alam natin. Pero yung kamatayan na alam natin, kukunti lang yan. Bukod kay Enoch,
Sa, yan yung mararapture ng buhay ko, konti lang yan. Sa bagay, matakot din kayo kasi kung namatay kayo, sure ko ba kayo, mararapture kayo. Kaya paghandaan nyo natin ngayon. Kahit hindi pa nyo maabutan yung pag-aagaw na buhay. Mamatay kayo any minute. Ay bata pa ako. Hindi, wag nyo isipin yan. Kita mo yung lindol? Takot nga sila eh. Nakita ko yung video ng lindol eh. O kayo, isipin nyo, lindol yung lugar nyo. Yun na yung mga warning ng Diyos sa atin. Naghanda na ba kayo kung bigla kayong mamatay? Hindi lang biglang dumating ang Panginoon o biglang nag-Ezekiel 38:39. Bigla kayo na-aksidente, bigla kayo namatay. Meron ba kayong pagkaharap niyo yung Diyos? Kung bigla nyo kaharap ang Diyos, wala na, after that judgment, wala nang pagkakataon, di ba? Ano sasabihin niya sa Kanya? Ano yung nagawa niya? Di ba? Nagawa niyo ba yung pinapagawa niyo? O saka na. So, huwag kayo padaya dun sa saltang aksidente na may binhi ng Diyos. Kung ang Diyos ay hindi bias siya turin ni Andrew Durano, hindi naman bias ang Diyos. Pero lumalabas, aksidente, tsambahan, kung tinamaan ka ng loto. Di ba? Pero sa realidad, sabi ng Bible, by foreknowledge. Ang nabanggit ni Barbanam, siya yung nagbigay ng ideya na makita natin sa Bible by foreknowledge. Yung gagawin mo ngayon, babatayan ng Diyos yan. Nakasulat yan din sa Bible. So balik tayo sa kamatayan. Yung hindi nakaranas ng kamatayan ay in reality nakaranas din ng dumaan sa kamatayan kahit hindi niya feeling naramdaman niya yan. So privilege few lang yan. Privilege few. Yung hindi mo maramdamang namatay ka. Bigla kang nag-glorified. Si Enoch, hindi niya naramdamang namatay siya, pumasok na lang sa 5th dimension. Ngayon, pwede ba nangyari kay Melchizedek yan? Pwede. Pwede ba nangyari kay Elias yan? Pwede. Okay, balik na tayo kasi ukulangin tayo sa oras. Letter B tayo. Ganda yung mga tanong nyo. Sana makuha nyo. Sana makuha nyo rin bago. O sige, brother, may tanong po ako. O sige, dali. Hindi natin maubos yung outline Sige. Sige po, yung tanong ko po. Bakit po bakit po lahat karamihan ng mga tao, gusto nila mapunta, pag tinatanong sila, gusto nila mapunta sa langit o gusto nila maligtas? Yan ay common sense na sagot. Wait po. Pero bakit po walang gustong mauna? Anong mauna? Maraming religious na tao sa mundo. Ilang na lang may hinder yan eh. Gusto talaga nila. Meron ding sobrang worldly na ayaw nila. Mas masaya sa impyerno. Yehey! Lokoy mo sarili mo. So, kung may hirap dito sa mundo, mas mahirap dun. Kahit na wala kang katawan. Iba pa kung lalagyan ka ng katawan sa lake of fire. So, yung hirap dito sa lupa, para pakita mo na may hirap dun. So, niloko ka lang kaya akala mo masaya dun. Pero doon naman sa sa maraming religious na tao gusto maligtas. So, kailan lang sila maging berian? Sa tribulation na o ngayon pa lang? Hindi porke gusto mo maligtas, pwede ka magsariling diskarte. Sundin mo yung magbibigay ng kaligtasan. Okay? So, tinatanong mo lang yung mga tao sa mundo eh. Balik na ako sa topic. Si Brother Jose. Go. Bilis lang. Tanong ko, Brother Rep. Yung first resurrection, alam naman natin yung kay Kristo, di ba? Nung bumaba siya. Pero mayroon tayong turo kasi na yung pre-trib, mid-trib, tsaka post-trib. Yung mid-trib ba na to prophet, matatawag ba ng rapture yun? Hindi ba resurrection din yun? Patay na sa 3 days eh. Sayang di mo naikot yan kanina. No? Pero, Revelation ni God kasi ng tanong ni Jose. Yung eternity to eternity yan. Okay. So, ulitin mo yung tanong mo, Brother Jose.
Mid-trib, yung two prophets. Kasi yung first resurrection, di ba, nangyari kay Kristo yun. Tapos mayroon tayong turo na pre-trib, mid-trib, saka post-trib. Matatawag ba na yung mid-trib ay rapture yun, resurrection yun sa two prophet? Yung din yun. Ah? Sister Yed, punta ka sa Old Testament saints. Punta ka doon sa kabila, sa una, sa first phase. Rapture lahat yan. Hindi lang nadidetalye ng ibang church. Ewan ko sa ibang end time, no? Ang connotation natin sa rapture, ito lang panahon natin. Pero in reality, may rapture nun. Nakita mo niya yan? O, ito yung nasa letter B, no? He led captivity captive. May nabuhay. Pagkabuhay ni Kristo, may nabuhay kasama siya. Mali nga yung pelikula eh. Nung namatay siya, saka nabuhay. Hindi. Nung nabuhay si Kristo, saka sila nabuhay. Nauna si Kristo sa kanila. Nung umakyat si Kristo, yung panghuling nakikita na akyat, hindi lang nakikita ng mga tao, may kasama siyang umakyat. O si Pablo nakakita, Ephesians 4:8. Inagaw niyang bihag ang pagkabihag. So binihag niya yung mga nabihag ng diablo. Bihag ng kamatayan. Mga Old Testament saints yan. Na-rapture ba sila? Na-rapture, hindi lang nakikita. Pero may nakakita sa kanila nung nasa lupa pa. So balik sa outline, Sister Yen. Ito, pwede mo pakita yung picture, no? Matthew 27, nabuhay mula sa patay. Balik ka sa outline. So, yung sa rapture natin ngayon, sa second phase, yung two prophet lang nakikita. Two prophet lang nakikita. Yung iba, hindi nakikita. Okay. Kasi bakit dapat di bumalik agad dito? Yung New Testament say tulad natin, hindi rin makikita. Pero yung third phase, may nakikita sila pero parang UFO. So, pwede balikan yung kanina. Pero hindi bale, nandito na tayo eh. Tignan nyo tong letter B. Ephesians 4:8. Nakita mo, captivity, captive. Old Testament saints to, kaya sabi dito, New Testament disappearances. Dito sa New Testament, hindi to panahon natin. Di ba New Testament din tayo, tama. Pero hiniwalay ko yung time natin na end time. Ito yung sa New Testament, nandiyan pa si Kristo, nabuhay siya mula sa patay, may nabuhay kasama niya. Matthew 27:51-53. Bakit tinawag kong apparition? Kasi minsan nandyan, minsan wala. Gusto niyo basahin ng verse? Kaya mo basahin verse, brother? Say. Hindi naman yun, nagmani ako. Okay. Matthew 27:51-53. Nung nabuhay si Kristo mula sa patay, nabiyak yung mga libingan at maraming banal ay lumabas, pumunta sa bayang banal at maraming nakakita sa kanila. Apparition kasi mawawala rin. Oh, mawawala rin. E di, yan type na yan. Yan yung type ng nangyari kay Enoch, Melchizedek, Elijah. Binanggit ko na ba kanina si Elijah sumulat pa? May nagtanong na ba sa Elijah? Wala. Sinagot ko na yan. Mayroon. So si Elijah, pwedeng nangyari sa kanya nangyari kay Enoch. Pwedeng nangyari sa kanya nangyari kay Moses. Si Melchizedek. Ganun din. Pero, yan ay hiwaga ng pagkawala. Sa iba, UFO, alien abduction. So, itong pagkawala, may foreshadowing sa panahon natin. So, yung balik tayo sa, pwede ko mapakita yung picture na yan, no? Yan yung talata eh. The graves were opened, the bodies of the saints which slept arose, and came out of the grave after his resurrection. Oh, after his resurrection. So, hindi mali yung pelikula, namatay siya, saka lang napunit yung veil, at saka lang nabuhay. Nabuhay nung namatay siya, hindi. Nabuhay sila kasabay ng pagkabuhay niya after his resurrection.
went into the holy city and appeared unto many. Yan yung tinatawag kong apparition. Kasi pag nag-appear, mawawala rin. Di ba si Kristo nung nabuhay, nawala rin? Pero hindi siya patay, ah. Pasulpot-sulpot na lang siya kung saan-saan. Yan ang isang privilege ng resurrected body. So, pakita mo ng picture, kung meron kang picture dyan, Sister Yet, kasi ito na yung oras may. Matthew 27 na pictures, ano pa? Yung mga dead saints. Yung led captivity captive, kung may picture ka, pakita mo na rin. So, itong New Testament saints, siyempre, yung mga namatay sa panahon ni Kristo hanggang ngayon, kasama sa New Testament saints. Yan ang 1 Thessalonians chapter 4. We which are alive and remain. Yan na rin 1 Corinthians 50. Pero 1 Corinthians 50, ma-apply mo pa yan sa dulo ng ano. So, ang pagkakaiba ng two prophets, kitang-kita sila. Namatay sila, nabuhay sila, umakyat sila. Siguro picture ni Jackson pakita, no? Kasi kay Gunn, wala eh. So, kahit mukhang cartoon yung drawing ni Jackson, gamitin natin. Yung umakyat yung two prophets. So, sana mabilis mo mahugot. May album dapat, may folder dyan. Yung picture ni Jackson, sana sundin yung instruction ko. May album sa Sunday Broadcast Picture ng pictures ni Jackson, kaya mabilis. Pero kung nakatambak yan sa isang ano, hanapin mo pa, ang tagal nun. Ganun dati rin si Menan eh. Nakatambak sa isang folder at hindi nakabukod-bukod. May pala tanong ako, Brother Rep. O, hanapin mo yung kay Jackson na umakyat yung two prophets, no? O yan, yan yung sinasabi ko kanina. Sana napakitin kanina. Nahapak yung belo, yung telon, nung namatay daw si Kristo, pero hindi yan lang namatay nung nabuhay yan. May earthquake kasi. At yung dead in Christ, rise first, yun yung nasa gitna kung i-zoom mo. Yan ano. Yung zoom mo yung gitna, yan yung nabuhay din si Kristo. Yan nabasa natin. Yung led captivity captive, baka yan yung nasa corner left below. Okay. So, zoom mo na lang. O, sis, Brother Jose, sige, tanong. Brother Jose. Yung kasama ni Kristo na namatay sa cross, yung magnanakaw, paano natin siya may titipo sa panahon natin? Halimbawa, may apply ba siya sa wise o sa police? O kung saan panahon natin ngayon? Wise yan. Kasi, nagbere yan siya sa huling sandali. It doesn't mean... Di ba? Parang tribulation yung nangyari sa kanya eh. Oo, tribulation nangyari sa'yo. Tayo ba? Walang tribulation? Mapalad nga tayo eh. Kung siya, nagdusa siya dahil magnanakaw siya. So, nagdudusa tayo dahil matigas na yung ulo natin. Di ba? Nagsasariling diskarte tayo. Kala mo walang magagawa. Hindi ka naman tumatawag. Malimutan mo tumawag. Magkonsulta, magbereya, no? Magtanong. Parang patay na ako. Patay na yung mga manggagawa na pwede mong tanungan. So, daya lang ng diablo yan na, hirap na ako. Hindi ko kayang gawin. O, dinadaya ka lang ng laman mo kasi. So, yung magnanakaw sa cross, type yan ng pribileyo natin. Kahit na habang buhay ka, may pag-asa ka pa. Maging bereyan yan kasi merong mamamatay na gusto humabol, hindi alam ang gagawin. Pag tanungin mo yung pamilya mo, pag naiwan ba sila, alam ba nila yung gagawin nila? Tanungin nyo yung pamilya nyo. Pag hindi nyo tinanong pamilya nyo, hindi nyo sila mahal. Kung hindi nyo sila masyadong mahal, mahal nyo lang sila sa laman. Malusog ka, may asawa ka, may anak ka, may apo ka, yun lang. Panlupa lang. Yung pagmamahal mo, panlupa lang. Yung pagmamahal, pinag-usapan ko yung pagmamahal ng Diyos. Bibigay ng eternal life. Gusto nyo ba yung anak nyo makasama sa rapture? O tanongin yung anak nyo, kung naiwan kayo sa rapture, alam nyo ba yung gagawin nyo? Kung nawala kami na magulang mo, kung nawala ako, bilang tatay, naiwan yung asawa. Kaya ba? Alam nyo ba yung gagawin nyo? Tanongin nyo na asawa nyo. Diba?
Dapat, ngayon ka lang, pwede na kayo magtanong bulong. Okay? O sige, balik tayo sa topic. Yung magnanakaw, type yan ng 11th hour worker. Pero kawawa siya, no? Hindi niya naranasan. Kung yung Tagalupa sabi, swerte mo. Niligtas ka, sinama ka sa resurrection kahit na wala kang nagawa masyado. Pero in reality, mahihiyayan sa langit. Mahihiyayan sa langit. Kung tayo gusto natin, wala tayong ginawa. Tas may libreng ride in the air. Ganyan yung mga lukewarm na kapatiran, ha. Gusto nyo ma-rapture pero wala kayong gagawin. Huwag nyo gayahin yung magnanakaw kasi hindi nyo magagaya yan. Kasi sincero yung magnanakaw eh. Kung gusto nyo hintayin ng last minute, hindi kayo sincero, iwang talaga kayo. Huwag na kayo maghintay na last minute. Pag last minute, alam mong rapture na. Alam mo rin rapture na. Tapos hahabol ka pa lang. Ngayon ang oras ng rapturing faith. Ang rapturing faith may gagawin ka. Faith with works yan eh. Hindi faith na drawing lang, bukang bibig lang. Emotion lang. So, ganyan nahihiyayan sa langit kasi yung iba naghirap, siya pinaghirapan niya dahil may kasalanan siya. Nagbereyan lang siya sa huling sandali kaya kasama siya sa first phase of the first resurrection. So, yan yung kasama siya. Punta tayo sa outline. Kasama siya doon sa pakita yung outline, ubos na yung oras. Kasama siya. Tatapusin ko lang ito ha. Pakita yung outline. Kasama siya doon sa letter B. Apparition. Si Philip, hindi ko na napag-usapan, no? Hindi mo na napakita yung picture. Si May Philip, tanong katulad po. ni Elijah yan, na nalipat ng lugar. So, tanong na kayo mabilis. Sige. Handa Opo, kayo. Kung may feedback, mute muna. Yung iba muna. Ito po. Okay na po. O, sige. Okay. Doon po sa ito, sa letter A. Saan yung Ay, mali. Dali. Yung sa letter A po yung Old Testament disappear. Doon po kay Enoch. Doon po sa doon po sa Hebrew 11:5. Ano po yung meaning ng na inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan? Kanina pinaliwanag ko na yan eh. Balikan mo yung record ha. Para may inig naman sa record. Nalipat. Sabi ko kanina, ang saltang nalipat, kutulad kay Philip yun, no? Acts 8. Pwede mo pakita yung picture, no? Stay yan para hindi masaya yung picture mo. Sa Acts 8, si Philip lumipat na ibang lugar. So, ganyan din kay Elias. Sana may video ka pa mo na. Si Elias ay umakyat sa karwahe ng apoy. O, pwede mo pakita yung Elias, no? Pero sumulat pa siya sa hari. So, hindi siya umakyat sa langit. Nalipat siya ng ibang lugar sa lupa. Pero yung saltang nalipat papuntang langit, may talata rin tayo eh. So, kung merong langit, merong lupa, merong mang gitna, pwede mong gamitin yung saltang nalipat. Saan yung gitna? Impyerno yun. Paraiso sa loob ng impyerno. Okay? Shortcut ko yan ha. Tanong ko na, mag-EA ka na lang sa 2A sa kapatiran. Pwede kayo mag-EA1 sa imang Pinoy or ano. Brother F, tanong po. Dali, oo. Ang tagal. Sige po. Paano po natin may apply yung for all have sinned and come short of the glory of God, tapos yung kabayaran sa kasalanan yung kamatayan? Paano po natin yun may apply kay Enoch? Yan yung hindi lang kay Enoch, lahat. Kahit tayo na hindi tayo namatay, dumantay na tayo sa kamatayan kasi kailangan tayo mamatay. So hindi natin pinag-usapan pa yung pride, kaluluwa, pagkabereyan, Nicolaitan, lukewarm. Tinutukoy kung mamatay yung katawan natin. Dumaan sa kamatayan yan. Kahit na ikaw ay diretsong na glorified body, we shall not all sleep. We which are alive and remain. Yan yung naranasan ni Enoch. Kumbaga hindi niya naranasan yung hirap. Hindi niya nakita. Hindi niya
naramdaman yung katandaan, yung agony, namatay sa tanda, namatay sa sakit, o pinatay. Hindi niya naramdaman yan. So yan yung context ng salita na lahat na mamamatay pero hindi pantay-pantay maramdaman natin. Okay, ito nga rapture na first, second phase. Malaking pabor to kasi hindi mo maranasan ng tribulation. Dito pa lang magpa-tribulation ka na sa paglilingkod. Para hindi ka na pumasok sa pagkabere ng paglingkod. Hindi ka na maranasan yung hirap sa tribulation sa mangyari sa mundo. Barger, ikaw. Habol dali. Pwede po magtanong. Ito po, brother. Sister Dayan, ikaw na. Kasi matagal yung bata eh. Nagmamadali tayo. Ano po Mahigpit yung ano natin. mangyayari? Yung natin. Mangyayari pag naiwan sa rapture? May feedback pa oh. Hindi ko maintindihan tuloy. Sino yung nakaintindi? Pakiulit na lang mababilis. Bargery. Ano daw po ang mangyayari sa rapture? Ano mangyari sa rapture? Sinabi ko na. Pakinggan mo na lang ulit. Man daw sa rapture. Pwede ka rin mag-iiwan. Ano yung rapture, di ba? Ano yung mangyari sa rapture? General na tanong yan eh. Pwede, kaya ng tuin, kaya rin na ng iiwan yan. Mag-google din. Mag-ano ka rin ng Ito yung tanong ko. Pakibilis, Tanong ko, pakibilis. brother, kahit na ba na napakalaki ng iyong pananampalataya kapag wala kang gawa, wala kang kaligtasan? Yung malaking panampalataya, syempre may gawain. Ang problema, kailangan mo maging berean. Kasi, pag hindi ka berean, parang mali ang ginagawa mo. So, iba pa yung walang ginagawa, lukewarm yan. Alam mo na yung gagawin, ayaw mo pang gawin. Yung iba, talagang nagsisigasig iba. Kaso, berean ba sila? May tsamba-tsamba siguro tama, pero makukuha ba nila lahat tama? Mali ba maging berean ka eh? So part ng pananampalataya ay maging berean. Part ng gawang pananampalataya ang maging berean. Kasi kung sarado ka, ayaw mo pa-correct. No? Loyalista ka lang sa isang samahan, isang pastor, isang tao. Whether kay Branham, Jackson o Gan. Dati kong kasama, kay Jackson lang yan. Sa sariling pastor lang nila yan. Hindi makikinig sa iba. Ganon din halos lahat ang denominasyon. Ganon din halos lahat ang end time. Nakinig lang dun sa pastor, ligtas na. No? May gagawin ka. Ewan ko kung umabot na yung pastor sa pagkabereyan, pero bahala na yung Diyos dun. Pero pag hindi ka bereyan, ang ginagawa mo pwedeng malaking porsyento mali. Malaking porsyento, o kung di mali, kapos. Okay, habulin natin yung letter C Sabay, napaliwanag ko na yan. No? Yung tipo ni Moses, yan yung mga patay na nabuhay. Pero nawala rin. Yung tipo ng buhay, yan yung tipo ng buhay na hindi ka nakaranas ng kamatayan. Pero sa definition ng Bible, dumaan ka sa kamatayan. Namatay ka rin. Okay, Brother Nico Habol, dili. 1 minute. Brother Francis, personal na tanong lang, yung dun sa mga kapatid mo, sa mga magulang mo, mahal mo din ba sila? Bakit hindi natin sila nakakasama? Like, EA, ganyan, attend, or bakit ini-impush mo sa amin yung ganito? Diba, family first muna, sa pamilya mo muna. Wala akong leverage sa kanila. Minsan na-leverage ko yung kapatid ko sa telepono. Pero sandali lang, binalik ko yung telepono nung nagkaroon ng sarili. So, yung tatay ko, katakot-takot na lalo lang napapasama. Tingin niya, wala akong galang. Nagdedebate kami. No? Sarado. Tapos, parang tingin pa nga niya, ayaw ko na maghanap buhay. Yung kapatid ko, bumibira rin yan. Na alang hanap buhay. Pero ngayon, medyo bumait na. Yung tatay ko bumait na, kapatid bumait. Doesn't mean gusto na makinig Nag-iimbita pa rin ako, kaso busy hindi pa siya sanay. Maraming inibitang dating kapatiran sa church. Si Nato, sabihin nyo kay Nato to pero bakit hindi maka-attend? Kasi may konting loyalty sa level 2. So, kailangan, sana yung dating yung kakakilala dyan, Sister Lenlen Barlito, tuloy-tuloy nyo kausapin hanggang makapasok. May pumipigil din parang dito. Buti kayo nakakapasok. Yung iba, may pumipigil pumasok.
may gawayan, iniimbita ko rito, hindi pa pumapasok. So, malakas pa yung world. Kailan may umampon na iba. NATO, sino pa iniimbita ko rito? Maraming end time ako iniimbita rito. So, yung magulang ko, nanay ko, na-sharean ko na yan. O, sarado debate rin. Magkakaproblema lang kami. Yung tatay ko, nagawa ko na yan. Yung kapatid ko, nagawa ko na yan. Meron pang isang kapatid, Edison, lalong galit sa akin, laging sarado. Personal yung birada. Yung iba, meron pang kapatid na babae na nasa ibang bansa, wala lang, di lang pinapansin. So, nagawa ko na yan. So, sabi ni Kristo, sino bang aking pamilya? Yung sumusunod. Kasi kayo magkakasama sa yun ang permanenteng pamilya. Ang tunay na pagpaparami yung salita. Hindi tunay na pagpaparami yung sa laman. Kung meron kang laman na anak-anak, mas mahalaga pa yung training. Kasi pwede ka magkaroon ng anak na hindi mo anak sa laman. Pero anak mo sa panampalataya, yan ang tunay na anak. Yan ang tunay na pagpaparami. JP, balis. Yung tanong ko po, yung mga nangyayari po ba ngayon, lalo na po yung mga alindol, yung mga nangyayari sa mundo, part po ba ito ng panawagan ng Diyos na malapit ng panahon or coincidence lang po sa mga nangyayari? Coincidence sa mga atista. Pero sa mga Kristiyano, hindi coincidence. Naramdaman nila. Ang tanong, sapat ba yung pagkaberya nila para lumipad? Makasama sa second phase? Okay. Kung naiwan ka, sapat ba yung alam mo para makasama ka sa third phase? Okay? Sana hindi lang ikaw magtanong, no? Sana nakontrata na assert mo sila. Pero ikaw, mayroon pa tayong workshop, pwede mo pa sila patanungin. Okay? Pray na tayo. Kasi may tulog pa ba si mama? Para wala magagalit. Pag lumampas, may magagalit eh. Okay. Hindi na naikot lahat, no? Okay. Pwede ma-edit yan, edit naman yan. Paki-pray. Sino pwede mag-pray? Pagpapalain. Naniniwala ba kayo pagpapalain kayo? Oo. Mag-pray. Yung gusto pagpalain, yung may problema. Sige po. Pakilapit yung sige. Bumubulog madalas. Sige po. Dahil salamat po sa kayo po ito na kami di po ito po sa po amin gawain. Sana din po na patawarin din po kami sa hindi po kasalanan. Sana din po na gabayan niyo din po kami sa pang-araw-araw. And bukas din po ay sana din po na gabayan niyo din po kami. And si Brother F din po ay gabayan niyo din po sa kanya na lang. Amen.